Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning no sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan habang nagakape ka mudra. Pasag din nyo lang ko no nga masamyaw ko man sa inyo kadali lang nga panahon no nga oras ang pulong sa Ginoo. So, I'm gonna share with you no on this early morning the word of God. No, sa kadali lang. No? So, it is a continuation. It is about the resurrection, no? Last time. And then, about on the road to Emmaus. Amen. So, salamat kilita, no? Happy birthday, kahapon, no? Kay Brother Bubot, no? Binji, no? Sibugan, no? And then, kay salamat, no? Kay Sister Big Big. Kag sa tanan ng mga taga Blue Cawondra, no, Martisano, Palomero, Bantolo, kay Brother Jesse, sa tanan-tanan dra no nga kay Brother Jimmy, Sister Nenfa, Marfel, sino pa na dadamo na dra no, Martisano, no, si Brother Mario Martisano. So, musta ka mo dra? Subunga ka, bangga pangapi mo da, no, kay umuman sa Kimarayag, sa Tubon, sa tanan ng mga diri sa Pigkawayan, no, dira sa Poblasyon 2 sa Pariente da, mga Nicor, mga Danoy, Berbigal, Sinining Laida ba na, no? Limtan ko pero may apelyido mo na formerly Danoy, no, kay Antiperla, sa Tanandra, dira sa may new klase, no, sa mga pakaisa ko da, no, mga Nicor, no, sa kanday anti, no, basta, no, mga Nicor da, no, mga pakaisahan ko da. Kag dira man karon, no, sa tanan yung mga utod ko da sa bager, sa tanan yung mga naganegosyo, no, alin diri sa Manuangan, na Kabalbal family, Nalanggay, no, ang pinakapunta kag punta, no, si Aquesta family kay Brother Randy, Brother Ramon Miranda, Karilim Diliman, Brother Stephen, no, Aquesta. So kag madamo pa da, no, mayong aga, no, sa inyo tanan. So hama pukawon ta lang kamo sang aga about the word of God. And then Sir, no, Sydney is watching right now. Sergeant Major, okay, tama ba yon? So, mayong aga, sir, no, kag sa tuman, no, Pastor Neil Cuesta. And then, no, sa tanan ng mga lapit na lang ang klase, kung, no, imbitahan ta kamo, no, tanan, sa tanan ng mga nanay nga nakaagidra, no, mga Lumaktaw family, sino pa, Boston family, Castillo, tawag sini, Hubilan, karon, Valenzuela, no, Captain, no, Valenzuela, madamo diri sa Pigkawayan, no, Pitingko, no, or kay Sofia, no, dira gyapon na sa Pentecostal, United Pentecostal Learning School, UPCLS, no, dira, no, sila mo lang pinakauna nga gintagaan sang authority, no, sang nga na tawag sini na approve, no, sang hindi lang sang local government but even yung yung division, no, yung sa DepEd. So yun po ang pinakauna na school at napakaganda po ng mga facilities diyan, napakaganda po ng ambience, napakaganda po ng mga staff dyan, yung mga teacher pala dyan, no? Good morning po sa inyong lahat dyan. And then, sa principal, Teacher Melody Aquesta, as well as yung assistant ata ngayon, si Ate Iris Pearl Aquesta, and then to our school director, Pastor Neil Aquesta. So, no, hindi ko na matandaan, pero for 10 years, ang dami na pong naging produkto ng school na yan, no? Even lahat, halos lahat, saan sila magpunta, Midsayap man, o dito sa Central, pagdating ng grade 1, no? Amen. So, lahat yan, no? Halos
marunong na magbasa. Hindi lang po yan, nag-i-excel pa yan. Yung pinaka ano pa doon yung hindi pa yung first honor doon pero pagdating sa public, first honor So, yun po, no? Hindi pa ako nagbibiro, pero everyone can testify yung mga galing po dyan, no, ng mga parents, yung anak nila. So, and then Salhay, no, kay Mikmik Salhay, no, Samantha, yan din po yung isa sa mga ano dyan, no, mga nag-excel dyan dati. No? Thank you po, no, sa lahat-lahat. So, if you have, no, mayroon kayong time, you can inquire, no, sa mga bagay na yan sa Bagger UPCLS, no, because hindi lang quantity kind of learning, even sa anak nyo po, hindi lang ma-develop, hindi lang tawag nito, they've been mold, no, especially the Word of God, andun pa rin yan pero hindi lang yan, no, magkakaroon po ng quantity. No, hindi lang po pagbasa, hindi lang po mag-speech, no, in the crowd, no, just like Moses, no, he is good, no, sa speech and action and deeds, no, even in dancing, singing, especially yung ma-develop yung skill nila, yung pinaka-importante diyan yung yung ma-develop yung yung kumpiyansa, no, sa kaugalingon mo. Because of the glory and also by the presence of God through, no, sa mga prayer dyan. So, ganun po, it is an institution na hindi lang po nagkakaroon ng profit o ano pa yan to gain, no? Especially andyan na yan, pero dahil maganda yung serbisyo, wala namang problema doon. At importante, no? Kasi yung iba, no, because of COVID-19, nahirapan, medyo malis sila ng konti, pero bumalik din. Kasi mahuli ka Mahuli ka because, no, of quality kind of teaching. Nandyan sa UPCLS. And then, Janelle's Rocks Havens View, no? Salamat tayo sa Diyos, no? Dahil andyan yung protection niya. And then, nandun kami, last Friday, nandun ako sa Camp Havens View. No? Napakaganda ng Camp Havens View. Hindi siguro darating, no, yung mga ilang panahon na lang magkakaroon ng stadium diyan. Yan yung promise ng Lord, no? Amen. Sa mga katauhan, no, sang tawag nito, sa tanan ng mga section 2, sa tanan ng mga believers, sa tanan ng United Pentecostal Church. Actually, hindi lang naman doon nakabatay and everyone is blessed, no? Even you are not, no, belong to that organization or institution, no, religious institution, so you are open, no, open pa rin yan sa lahat. Kaya nga every time you will welcome po kayo doon, then, no, iba yung mararamdaman nyo doon. So the presence of God is always been there, no? Because that is the very most important, yung seguridad. So something will going to happen, pero the Lord will going to fix, no? Every time magkakaroon ng problema, no? Yung problema, doon mo makikita yung solution, the works or wonders of our Lord Jesus Christ. Amen. So this morning I'm gonna read to you about on the road, no, to Emmaus. So yun na po, no? Until nung makita nila doon sa kanyang libingan, wala na ang Panginoon. So, dahil, no, physically, hindi na nila kaupod ang Ginoo, nagwatak-watak na sila karon. So, yung kanilang hope, nawala na. Nawala na because in 3 years na nagkaroon sila, nakasama nila ang ating Panginoong Hesukristo. No, ang dami nilang nakita, hindi lang yung mga milagro na mga sila, andun na yun. Pero yung kasama nila ang Diyos, no? So sobrang napamahal sila sa Diyos. At dati they were only a fisherman, no, walang maayos sa ila, pero when they meet God, no, these apostles, ano nangyari? No? Hanggang ngayon, no, hindi mawawala yung kanilang
yung kanilang pangalan, no, may no, yung sikat, no, sobra pa sa sikat. Yung sikat lang nga ngayon eh. Pagkatapos wala na in terms of mayroon ka lang contract because of no, ibibigay sa iyo. Pero ito wala. Pero hanggang ngayon, yung blessing, no, andun pa rin. Hindi mawawala yung kanilang pinagpaguran. No, especially no, yung kanilang event, no, yung kanilang experience, no, to our Lord Jesus Christ. So nahugno lahat, no? Their countenance fell, no? Yung kanilang no, talagang nalungkot, nalugmok, walang hope. Kaya nagwatak-watak sila. Amen. So, it is now, no? I'm going now to read no, the story no, about no, on the road going to Emmaus. So now at the same time, pray muna tayo. Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, sa tanan yung mga men's, sa tanan yung mga LM, sa tanan yung mga youth, kag sa tanan yung mga kabataan, Lord, sa Sinanga Church. And thank you, Lord, for our mentor, for our beloved Pastor Nila Cuesta, and also sa lahat po ng mga kaayuhan yung inahatag nila sa amon, most especially no, sa imo, Ginoo. Salamat, Ginoo. Anoint me as I'm going to preach your words at sa lamnan ng mga viewers subong nga aga, Ginoo, ikaw gid Lord maga-bless, ikaw gid Lord maga-panalangin, ikaw gid Lord maga-panalipod, ikaw gid Lord maga-covered sang imo hamili nga dugo sa ila adlaw-adlaw. And whatever no sang ila kamot matandog, Lord, sa ila nga kaumahan, sa ila nga mga salakyan, sa ila balay, sa ila mga kabataan, sa ila negosyo, sa ila trabaho, sa ila mga bana, sa ila nga mga sa ila nga wife, sa ila finances, tanan-tanan ina, Ginoo, i-multiply, i-bless ang matandog sang ila nga kamot. In Jesus' name. Amen. So, Rolando Nalangay, no? So, it's watching. Juan Lorino Ramay is watching right now. So, thank you po. Now, at the same day, two of them were going to a village na called Emmaus. About 7 miles. So, 7 miles, medyo malayo. Kasi isang milya, kung tama ko, parang 1.6 kilometers. So, medyo mga 12 siguro or 13, ganon. Ang lalakarin nila going on that place. So about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. So habang lumalakad sila, no, kinikwento nila kung ano yung mga pangyayari about our Lord Jesus Christ. No, habang gisilutan siya, kag ginlansang pagid siya, no, sa cross. Hindi lang yan. Sobrang sakit, sobrang hirap ang kanyang dinanas. So, yun po, no, talagang they were no, parang ginabalik-balik nila istorya ang ina nga mga butang, no? Amen. So, as they talk and discuss these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. So, talagang, no, habang kinikwento yun nila, dahil wala na silang hope, nag-appeared, no, ang presensya ng Diyos sa kanila. Pero ang Diyos, He keep, no, yung kanyang presensya na parang hindi nila makilanlan, no, siya. Amen. So, sa sinano, no, gipamatian sila sa Ginoo kung ano ang ilang ang ginapangambal, ano ang ilang ginaistorya. He asked them. So, He appeared. No, His presence sa ila mismo. O isa ka lugmok-lugmok na, wala ta sang hope, amo na ni kadako ang problema, amo ni. So, paano po mag-appear sa ato ng Diyos kung we always magnify the problem? If our, no, sa sulod sa aton nga utak ay puro lang hindi maayo. So we need to magnify, we need to kneel down, we need to ask, seek, and knock at the door of his heart. So, ganun din, nang pinag-uusapan nila. And then, suddenly, Jesus Christ appeared in the scene. Amen. Kaya nga, Jesus Christ is concerned, no, to us. Amen. So, tuloy tayo. He asked them, what are you discussing?
together as you walk along. Ano ba yung pinag-uusapan nyo habang kayo ay naglalakad? No? Samtang ka mo naglalakad, ano ba ang inyong nisturyanda? No? Samtang nagkakape ka mo na, pamati lang ako. So, they stood still, their faces downcast. No? Talagang no, yung kanilang mukha ay very sad, very wala, lugmok. No, hindi sila masaya. Wow, parang walang gana yung buhay. Walang buhay eh. Pag wala si Kristo sa kinabuhi mo, puro ka lang negosyo, puro ka lang kwarta. Pag abot sa hapon, lang may akong kwarta. Gusto lang maisip mo naman, di mo naman pagtagtag ni. Worry ka na naman, kaya mo na lang bilhin. Amen. So sila niya, hindi yan kung ara ka sa Ginoo. Ang pinaka-importante, yung mayroon kahit na ano dyan, pero may naiwan, and then you have a freedom, may ara ka nga freedom sa sina, na butang. No? And then, mayroon kang faith na hindi matandog, na everything will be fixed or will be all right kung ginagawa mo, no? About the principle of giving. So, wow. So, tuloy tayo, baka mawala tayo. So, sabi niya, they stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you only a visitor to Jerusalem and do not know the things that have happened there in these days?" No? Bisita ka lang ba? O stranghero ka lang ba? O dumaan ka lang ba na hindi mo alam kung anong mga pangyayari? No? Sa mga inaglaw na nag-agi? Yeah. So, kung sa atin pa, tanan niya dito, nga kilala, siyempre halos lahat eh. So, wala ka balo. Halos tanan tao doon, balos lang, wala nang tabo. Sa Jerusalem, about this Jesus Christ. So, what things? Nakisali na ang ating Panginoon. Si Jesus Christ nakisali na. What things he asked about Jesus of Nazareth? They replied, "So he was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death." Wow. So talagang wala gid sa gituntatan, no? Sang mga iskriba, sa mga kaaway. Actually, sabi ng Diyos in Genesis, sa serpente, sabi niya, there will be an war or enmity between you and the seed of a woman. So ito, away ito eh. Spiritual war between God and the enemy. This priest and scriba ay is an instrument by the enemy, talagang mag-aaway sila. At ginamit niya yung cross. Talagang doon niya, dahil ito po, every time someone will going to be hung on a tree, or at the cross rather, so it is a curse. Kauluya, pero gigamit na sa Ginoo. Instead, nagkaroon ng change ng heart. Yun po ang event, ang experience na nakita nila sa sobra-sobra na ginawa ng enemy sa ating Panginoon. Doon po circumcise, na change yung heart. Nagkakaroon ng mercy, nagkakaroon ng hawa, nagkakaroon ng repentance. Umiiyak sila. Pero sabi ng Diyos, huwag kayong umiyak sa akin. Iyakan nyo yung inyong mga henerasyon. Amen. Kaya nga sabi nila yung mga Pentecostal daw ay very emotional. Siyempre, emotional tayo dahil iba eh. Dati-dati, if you are outside, sa kalibutan ka, isa ka butang hindi mo gid ma-relate, hindi mo gid ma-connect gali sa imo nga isig katao, even to your direct, hindi man tanan, kaya ra gid niya may mga malambing man, pero yung connection, hindi mo, sometimes hindi pinag-usapan yung gugma, yung connection, yung love, yung kiss, yung hug, because napaka-corny yan. Kung hindi mo na-feel yan,
yung mga emotion na yan, yung affection na yan. No? Pero if you, no, if you experience the goodness, the love of God, no, kaya nga yung love ng Diyos, no, endured forever. Walang katapusan yan yung pagmamahal at kasama na yung awa. Amen. Tuloy tayo. So, no, the chief priest and our rulers handed them over to be sentenced to death. And they crucified him. Hindi pa sila na satisfied talagang, they hung, our Lord Jesus Christ, on the tree or at the cross. Amen. So sabi dito, but we had hope that He was the one who was going to redeem Israel. Tingnan nyo. So, anong sabi niya? Pero meron kaming hope na talagang He is the one who will going to redeem the Israel. Yun ang kanilang andun pa rin yung hope na yun. Amen. So, hindi lang pala yung ginawa ng ating Panginoon, hindi lang para sa kanila, pero sila ay gagamitin ng Diyos to spread out the words of God about salvation, about Jesus Christ, about repentance, about baptism, and receiving the Holy Ghost. Amen. Because of that event, it is about for the entire humanity. Amen. Tuloy tayo. So, and what is more? So, yung hope na yon, nawala na yon. Pero, they keep on hoping. Amen. So, it is the third day since all it took place. Bakit gano'n nilang pag-intindi nila? Andiyan naman ang Diyos kasama nila, at hindi nagkulang ang Diyos sa pagsalita ng kanyang mga pulong, ng kanyang mga words, at hindi lang sinasalita ng Diyos, hindi lang niya pinapakita sa kanila, but even the Lord Jesus Christ perform it on their face, sa ila ng mga atubangan. Amen. Ang patay na buhi, si Lazaro na buhi, ang dami pa. Ang 2 kaisda, ang 5 katinapay, nag-multiply. Sinabihan niya lang si Peter, at yung mga kasama niya, na itapon niyo yung net doon. Doon sa right. And then, ano nangyari? Ang daming isda. Kaya nga, kung sumunod ka sa ating Panginoon, anong sabi niya? Ang daming huli. Kaya kung sumunod ka, if you are a businessman, nagapangalagad sa Ginoo, faithful sa Ginoo, ang daming customer. Masikop gid. Amen. So, tuloy tayo. So, dito tayo. Base kung lain na tayo. Amen. And sabi niya, and what is more, it is the third day since all this took place. So, in addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. Kasi, parang, yun lang nakita nila. Pero something, nung sinabi niya to, parang walang connection. Kasi, nonsense, Sabi nga, ibalik natin sa Jesus burial, nakita sila ng mga babae doon, nila Mary. Hindi nila pinakinggan. Nonsense, yung mga salita ng babae. Pero when Peter heard, na gano'n yung mga pangyayari na yon, yung sinabi nila, he ran. He get up and ran. Talaga, andun ayaw niya, nandun sa puso niya na gusto niya talaga na makita ang Diyos. Yung pagmamahal na yun kasi nga sabi ko last time, si Peter, nung makita niya yung grabe kabugana, yung milagro, sabi niya, Lord, away from me, I am a sinner. Pero dito ngayon dito ngayon. Kaya nga, in the book of John, if I'm correct, nung nakita nila, nandun sila sa bangka, mamangka na naman sila uli, na isda. Pero sabi ng Diyos, I will make you a fishers of men. So, nung nakita niya ang Diyos doon sa baybay, hindi pa nila nakita, hindi pa nila na-recognize. Nang sabi, doon nyo itapon sa right, sabi niya uli. Yun ang unang sinabi niya. In their story between Peter, yun naman ang sinabi niya. So,
when Peter or the all there, no, apostles recognize, no, na ang ating Panginoong Jesucristo, anong ginawa niya? Hindi niya na inintay yung bangka na makaabot pa doon sa may gilid sa baybay, kundi naglumpak na si Peter. Gikuha niya ang iyang parang yung damit niya, saka, no, walang pakundangan, wala sang pag-aatubili. Talagang lumundag siya at lumangoy siya papunta sa ating Panginoon. Ganon yung gugma. No? Muna nga, no? Kung medyo pigado, kung medyo nga daw hindi mo maabot ang presensya sa Ginoo, languyon mo ginapalakat sa iya. No? Muna nga, no? Hindi lang every Sunday, languyon tagit niya malakat sa simbahan. Di ba? Kung aran sa simbahan, alam pa mingaw-mingaw pala to. No? Ano ang pulos? Because yung kahapon, it will remain history. Maging history na lang sa kinabuhi. That's why every time na aran sa simbahan, nabuhatunta kung anong pinaka-the best na. Kaya nga man, no, gusto sa Ginoo ang pinaka-the best ng worship. Amen, para the best, no? Sila nga ganun, He will open the floodgates of heaven to pour out so much blessing on you. Hindi lang na iya, no, sa kung sino man, pero sa kadamuan na, sa tanan-tanan na nagabili, ibisan sa ikaw, nga kung ano ka, naga-permi ka pamati, no, in Sunday preaching, or even, no, in this time, every time there is a streaming in Facebook, no, you're the one na mag-bless. Amen. So, kung andyan ka sa opisina mo, andyan yung presensya ng Diyos, sometimes, no, the glory of God, no, that been enlightened, no, in your face, no, matingala ka nila ang promotion, ang maayo nga pakitungo sa imo mga head, no, sa imo mga boss. Wow. Amen. Ganon lang yan. Ganon ang andyan ka sa Diyos. No? Amen. Tuloy tayo. So, they came and told us that they had seen a vision of angels who said He was alive. Yun. Napakinggan pa nila yun, pero hindi pa sila naniwala dito. So, but they didn't find His body. They came and told us that they had seen a vision of angels who had said He was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it, just as the woman had said. But Him they did not see. Amen. He said to them, how foolish you are. sabi ng Diyos, how foolish you are. And how slow of heart to believe all the prophets have spoken. Talagang ni-remind sila, no? Ni-refresh sila, no, about the Word of God na sinulat ng mga propeta. So, yun ang ginagawa sa atin araw-araw. No? Dapat may Bible tayo. So that every time we need to read the Bible, we need, no, to keep always listening to His words so that ma-refresh tayo. Magkakaroon tayo ng kaalaman. No? In every day of our life, hindi pwede nga wala pulos na, kaya muna ginagamit na. No? We internalize the truth. So, wala tayo kahadlok na magambal. No? Una, no, ginapakurog ka sang enemy. No? Sila niya, ginabutang sa isip mo nga way ka pulos, wala ka kakayahan, wala ka skill, wala ka muni. But because of prayer, and because of God's grace and mercy, obis lang. Kaya, no, ako, wala man. No? Ako, no, grasya lang na sa Ginoo. So, ang pabatian niyo lang yan. Ang pulong sa Ginoo, kung makita niyo ko, ang iuna niyo ba doon, i-pray niyo lang ko. No? Wala man siyang perfecto nga tao. Amen, sa siningang kalibutan. So, no, yun ang pinakamaganda. No? Kung makita mo yung mga friends mo, yung mga utod mo, just pray for them. No? Don't look kung ano ang mga kulangan. Amen. So, yun ang susundin natin. Yung words, no? Literally talaga. Itong sinasabi ko niya, it is literal to na binabasa ko. So, tuloy tayo. And then, how foolish you are. Foolish, parang how fool, no? You are, and how slow of heart to believe all the prophets have spoken. Did not Christ, sabi niya, did not Christ have to suffer these things and then enter His glory?
So I'm beginning with Moses and all the prophets, explain to them what was said in all the scriptures concerning himself. Talagang in-explain niya na. Talagang sinabi niya pa sa ila in their face, harap-harapan na sinabi sa kanila. Gipukaw sila sa Ginoo. No? Di ba sabi niya? Naisulat mo na sa scriptures nga ang Kristo, ang Messiah mag-suffer. He will be handed. No? And hindi lang yan, hangtod sa kamatayon. No? He will be sentenced, no, to death. God, para makuha niya ang glory, no, nga ihatag sang amay sa iya, sabi niya. No? Amen. When he was at the table, sabi dito, as they approached the village to which they were going, Jesus acted as if he were going farther. No, andun na sila. Pero no, parang pinapakita niya na may magano siya, maglakat pa siya. No, hindi siya magpundo. Pero sabi nila, but they urged him strongly kasi ayaw nilang maputol eh. Yung conversation eh. Ayaw nilang maputol. Tayo nga eh. Minsan, no, when we heard about the Word of God and then talagang na-explain, talagang nandun yung presensya ng Diyos, parang ayaw natin maguntat eh. Gusto na natin makinig na makinig because no, yun ang kalipayan ta. Amen. So, sabi niya, they urged them strongly. Hindi lang ginkaptan ka ginabuto kundi sige na, no? Sige na, pabilin anay. Siling nila, stay with us for it is nearly evening, the day is almost over. Sabi niya, oh, magdilim na. Dito ka lang muna, stay na lang muna kasi uwaw sila eh. No? Iba yung nararamdaman nila habang kasama nila. No, si Kristo, pero hindi nila alam, hindi pa nila na-recognize na siya pala yun. Kaya, no, parang feeling nila, parang nawala yung ano nila, nawala yung downcast, yung sad nila. Now, happy sila na pag-uusapan yon. Amen. So, we're not our hearts burning with us while no, sabi dito, so he went in to stay with them when he was at the table with them. Ito na. He took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Talagang, yung remembrance, about yung broke, kaya ginagawa natin yan every first, Sunday, of the year, because it is a remembrance. So, we always remember, our Lord Jesus Christ sa sinakabutan. Amen. So, siling dire, broke it and began to give it to them, then their eyes were open. No? Mismo ang Diyos talaga nag-open sang ilang ng mga mata. Throw, hindi lang sa scripture na sinasabi sa kanila, pero talagang he act again. There's Last Supper when he broke the bread and give it to them. And then sabi nila, and they recognize him, and he disappeared. At bigla na lang siya nawala. Amen. From their sight, they asked each other, were not our hearts burning with us while he took with us on the road and opened the scripture to us? Kaya pala na talagang sobrang init ng ating nararamdaman. Sobra, sabi nga our hearts is burning with us while he took with us. Wow! Yun ang hinahanap nila. Yung fire. Because sabi ng Diyos, sabi si John the Baptizer, sabi niya, I will baptize you in water, but the one nga nagasunod sa akon, si Jesus Christ, nga wala malang gani kuya sang gamay, nga butang, nga baskin mag-ano lang man, maghukas o mag-ano sang iya sandalyas na wala ngin ako sang tawag nito, I don't have a authority, or something, mas mababa siya. Amen. Pero siya, he will baptize you with fire. So ito na yung fire na nandyan sa puso nila. Presensya ng Diyos. Ano nangyari? Fire ang nararamdaman nila.
Wow! So, ganun kaganda. So, and then, sabi nila, He took with us on the road and opened the scripture to us. Kaya pala eh. No? Amen. So, and then, no, because of this, nung naramdaman nila, nakasama nila yung presensya ng Diyos, dito pinapakita ng ating Panginoon as being eternal, being self-existent one, omnipotent God, omnipresent God, omniscient God. Wow! All-powerful, all-knowing, present everywhere. Kasi hindi lang dito nag-appear ang Diyos eh, ng ating Panginoong Hesukristo sa kanilang dalawa. Even to the other disciples, nag-appear din siya dahil gusto ng Diyos pabalikin sila sa Jerusalem. Buuin sila uli. Amen. So, kaya nga mararamdaman mo ngayon pala nararamdaman nandun na yung fire na presensya ng Diyos, yung utak mo, gusto mo Sunday na naman uli. Dahil gusto mo magkakasama-kasama na kayo uli ng mga kapatid mo doon sa church. Amen. So tuloy tayo. And they got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together. So, nung nardaman nila at na-recognize nila, ano nangyari? 7 miles. Ilang kilometrahe yan. Hindi pa na sila nakapahuway kung saan pa ng matagalan. And then, they get up. At nagdali-dali sila pabalik doon. So pag-ara ka sa presensya sa Ginoo, there is healing. Especially there inside. Healing there in your mind, there in your heart, and your physical body. Ay magano lang na, maghilang na siya. Yung wounds na, yung pilas na, may bali ka na, o ano man da, kibit na, may ubo ka na, may sakit, may lagnat ka na. If healing there goes there in the inner of your being, in your mind, amen, in your spirit. Yung physical na yan, na mga sakit na yan, mawawala yan. Ito sa kanila, pagod sila, pero hindi nila naramdaman yung pagod. Hindi nila inintindi yung pagod. Talagang balik sila uli doon sa Jerusalem. Dahil because na-excite sila. Because ito na naman yung fire. Wow. That's why it is very important to receive the Holy Spirit. The Holy Spirit because of this fire na tinatawag. Because of love. Because of mercy of our Lord Jesus Christ. Amen. So sabi nila, they got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together and saying, "It is true." Totoo na buhay ang Diyos. Hindi na wala yung posible. Sino mo na buhay ang Ginoo yan? Wala yan. Once and for all lang to. Only the body kagigamit niya. He manifested. On that body, He dwell, so that He can dwell with us. That time. Pero karon ang Ginoo is invisible. He is now spirit. Kasi kung spirito siya, He can go everywhere. Ari siya di karon, araman siya sa biyak kakalimutan. Aral sa baskindiin sa kada isa. Amen. Because He is omnipresent God. Kung may aral lang word, nga masubra pa sa dra, amo nang Ginoo. Amen. So it is true. Kaya nga ang Diyos buhay. True. Hindi, It happened only once and for all. For what? For our salvation. For the plan of salvation. So it is true. Sabi niya, the Lord has risen and has appeared to Simon. Then the two told what had happened on the way and how Jesus recognized by them when He broke the bread. Amen. Kaya nga first Sunday pa lang, talagang doon pa lang na pangyayari doon sa church about this, tawag nito, yung Last Supper,
No? Amen. No? Doon pa lang, on the first, talagang importante yan. Kaya ginagawa natin yan every first Sunday, no, of the year in January. Amen. So, that's it. That's it. That's our words for today. So, salamat sa inyo tanan. Salamat kay Brother Juas Villanueva and then Brother Rolando Nilangay, no? Sydney, no? Sergeant Major Sydney, sir, thank you. And Juan Lorenzo Ramay, no, is watching right now. So, salamat sa inyo tanan and may the Lord bless you. Amen. And may His countenance, no, nga ara din sa inyo, no, and He will enlighten your face with His glory and be gracious to you and bless you and keep you, and may His peace be with you in the name of the Lord Jesus Christ. Receive it right now in the name of Jesus. Amen. So, God bless everyone. So, happy morning, no? Happy Monday morning sa inyo tanan. Amen.